Hindi pa yung game, ha? Recording na. Alright. Wala nang point para mag-test ng record. Hello world. Kamusta? At welcome ulit sa isa na namang one of the first pod na gagawin namin this year, yeah. Kwento ba natin kay yung full disclosure na nang hindi kasi may ginawa kaming pod. We were supposed to post it last Sunday. Pero nung pinakinggan namin, it's a learning experience yung pod na yun. Yung what not to do. Nauna yung shots eh. What not to do bago mag-pod. Yun na nga eh. Puta. By the time mag-start tayo, tol, buzz na ako. Siguro, hindi. Dahil excited ako mag-pod nun. Hindi ko pinapansin na basag na rin ako nun. Yeah, tol. Pero alam mo yung tumama nun? Tumama nun, tol, yung beer na matatapang nun. Oo. Ang bilis nating shotted eh. Hindi namin ini-encourage na uminom. Especially kung magpapad tapos ipopost mo sa social media. Pero hindi namin pinagbabawal. Ganito lang sasabihin ko, everything in moderation. Totoo yan. Saka, panahon na siguro pa minsan ba pa rin napapaisip ka na yung kuwari sa Pilipinas, kuwari pag may bagay na pangit na nangyari, laging sinisisi sa kung ano yung paboritong gawin ng tao. Kuwari, mahilig na makinig ng metal o mahilig manood ng violent film. Doon lagi nila sinisisi. Without even thinking. Yung bata, yung... Pero ano yun, pre? Pero sa tingin ko, ganun talaga yung Asian culture, tol eh. Hindi lang siguro sa Pilipinas yun. Example na, parang horror movies. Alam mo lumabas yung The Ring sa The Grudge? Every time mapupunta ka ng internet, nakita ka ng white lady, kamukha nila lahat. Di ba? What the hell? Pati yung multo, may season, may ngayon, out sila. Sabagay, totoo yan. Pero ang sa anong naman, kasi yung napansin ko dito, lalo na sa mga western world, papatuin ka nila sa adult eh. Ikaw yung gagawa ng sarili mong choice eh. With the consequences kung ano man yung maling choice na nagawa mo, di ba? Pero, exactly. Ano yun eh, parte yun ng parang growing up, kumbaga parang kung yung isang tao, parang may, sabihin natin bata siya. Yung kagaya nilang pare nung Columbine school shooting. Yeah. Sinisiraw nila yung kay Marilyn Manson dahil yun daw yung paborito pakinggan ng mga bata. Without even thinking, responsibilidad ng parent na turuan at bantayan yung mga anak niya. Nasaan kayo nung mga panahon na yun, men? Paano sila nakapagdala ng baril? Ano yung klaseng parental responsibility ginawa niyo? Yan na nga eh. Diba? As a parent, kung naglalaro yung mga anak mo na gano'n, development, you can see naman kung ano eh. Kung ano ginagawa ng anak mo eh. Kasi sa tingin ko yung mga ganong bata na pupunta sa ganong krimen, wala doon yung parents, alam mo yun? Yung hinahayaan lang. Kasi hindi naman maging ganong anak ko kasi it's like nangihingi na ng attention yung bata eh, alam mo yun? Yeah, pag wala kang guidance, you run wild, man. No, yan. Kasi parang inaalagaan mo yung sarili mo eh. Wala nagsasabi sa'yo ng tama't mali. Exactly. Hindi mo alam yung guns eh. Hindi mo alam yung border. Yeah. Tsaka kumbaga yung, ano ba tawag din? Yung social contract na meron tayo sa isa't isa, hindi na ituro sa'yo eh. Exactly. Yeah. Anyway, Sean, ano ba tayo? New Year pag-uusapan natin, di ba? Oo nga pala, at dahil dyan, ang pag-uusapan natin ay New Year. Baka ma-off-track tayo eh. New Year. Di ba ano lang to, kumbaga parang patikim lang ng kung ano yung pag-uusapan natin. At syempre, dahil February nga, pag-uusapan natin New Year. Alam namin sobrang late, pero dahil nga medyo na-packed up yung unang pad. Pero, I'm still thinking na ipopost ko pa rin yung pad, pero parang heavily edited na siya siguro. Tapos ibang format yung gagawin ko. Yeah, what gives meaning, tol? Kasi nung lumabas ako ng bahay mo na last time, sabi ko, ano bang nangyari doon? Totoo talaga, pare. Kinabukasan, nagising ako pare, that was 11 in the morning. Tinatandaan ko anong pinag-usapan natin. Wala nagre-register sa akin kung ano yung pinag-usapan natin. Ako natandaan ko may pinag-usapan tayo yung kuliga mo. Mm. After that,
after that, tol, naramdaman ko lang yung steak na ginawa mo. That's it. Yan parang... Alam mo ba, pag uwi ko nun sa bahay, sabi ko kakait kay Donna, hey, Sket, kamusta yung pad mo? Sabi ko, ewan ko, ang sarap ng steak eh. Yan lang yung memorable highlight, yung steak. Pero, maganda rin pag-usapan ngayon ng New Year kasi gusto kong simulan ang conversation natin kung meron ka bang parang highlights from the last year. From the last year, tol, wala naman sanong highlight. Siguro mas ma-highlight ako ngayon na nandito kayo kasi first time nakita ng anak kong bunso yung fireworks eh. Okay. Yeah. Never, isa ka tol, this is the first time yata na in a long time na si Donna sa si Penny gising. Normally, tulog na sila. Ano kami dalawa ni Basteng. Yung family mo? Si Donna sa kasi yung bunso, maaga sila matulog sila Penny. Minsan, 8 o'clock, tulog na yun. Parang comment. Ang pare, parehas tayo. May ugali ka rin na ayaw mo nagmamadali, no? Yung parang gusto mo, you always take your time. Exactly. Kasi gusto kong, I meet up at 7 in the morning sometimes or lately this past few weeks, 7 in the morning. Yeah. Pero tumating ako sa work 6:30 tol. Kasi I don't wanna, gusto ko muna umupo. Magkape. Yeah. Alam mo yun. Ayoko yung pagdating ng work, aligaga ka na. Yung parang, ito na to. Yes, kasi alam mo yun. Ayoko nang ganun. Hindi, ako ganun din. Alam mo ko ng hit na ito, yung pagkakataon na papagamit sa akin ni Heidi yung kotse, no? Alis ako sa bahay. Hindi ba, alis ako sa bahay mga 5:50. Para pagdating ko sa trabaho, that's around like 6:20. Ang hit na hit to, para yung pag magdadrive ka. Tapos, may makaka-encounter ka na driver na obvious mo nagmamadali siya, pre. Obvious mo naghahabol siya ng oras. Kami, ilan na kaming kotse sa labas. Ako, nagdadrive ako talaga stila ruli lang eh. Ayoko nagmamadali. Ako rin. Tapos, makikita mo siya, bigla na lang siya mag-cut sa'yo. Dahil nagmamadali siya. Yung unang gagawin para kanya, i-tailgate ka niya. Para sabihin, oy, bilisan mo. Nag-blink. Ang ilaw. Tapos pag nakahanap siya ng opening, mag-overtake sa kaliwa, para mag-overtake sa kanan. Alam niya namang pwesto rin ako sa kanan. Unahan niya na ako. Pagka lumuwag na yung kalsada. So, tangina, sabi ko, nagmamadali ka pala. Sana umalis ka ng 4:00. may imimit ka. Kasi isang umaga, nagmamadali ka. Tayong dalawa lang yung sasakyan dito, Brad. Exactly. Isang lane lang yung kalsada, men. Ako din naman, Chong, pag nag-drive ako, ever since, pag umaga, hindi ko binubuksan radyo ko. Gusto ko yung quietness pag umaga. I like my peace in quiet pag umaga. Baliktad tayo, pre. May colleague ako, madalas dumaldal, di ba? So, minsan hindi ko pinapansin pag nasa bus ako. Hindi, pare, ako naman, meron kasi akong ADHD. Hindi ko maatim yung katahimikan. So, kailangan ko makinig ng music o makinig ng podcast o whatsoever. Sa buong biyaya. Kasi parang parang hindi ako mapakali pagka masyadong tahimik. Ako naman, hindi ko kaya yung ingay sa umaga. Sa umaga na naman eh. Pero pag uwi mo sa bahay, wala kang choice. Nandiyan mga anak mo, di ba? Pero meron ka rin prenanan na kumara yung parang instances na pagising mo sa umaga, tapos on the way sa trabaho, yung may mga certain conversation sa isip mo na nangyayari dahil lang kumara parang isang situation na naaalala mo or isang bagay na napanood mo sa telepono mo. Nagbibigay ka ng opinion sa sarili mo lang isip. Oo, syempre. Kinakusap ko sa sarili ko minsan, di ba rin? Yan yung malaking reason pare kung bakit din ako nakikinig ng music at saka ng podcast. Kasi minsan yung utak ko yung parang carnival yung pap parararatan. In-empty. So, tama lang. Pag dumating na yung kollega ko, okay, kamusta na? Yun, okay na ako yung nakuha ko yung katahimikin ko sa umaga, di ba? Kumbaga may energy ka na ulit para ibusa conversation. Exactly. Mas gusto ko na yung ganito tol yun ako. Kasi nakikita ko yung rest ng araw ko eh. No. Yeah. Kaya gigising ako ng 4, 5 o'clock ng umaga, di ba? Pag yung time nakauwi ako ng bahay, 1:30, 2 o'clock ganun. Depende ka ng oras yung mag-off. Meron pa akong rest ng day ko, di ba? Alam mo yun? Yeah. Kahit kapag weekend eh. Yung weekend, minsan gising namin doon na 4, 5:30. Meron pa kaming rest ng day. Mo? Kahit weekend. Di ba?
Planuhin na namin, ano mga chillbul ng karne ngayon. Sa tayo mag-grocery ngayon. By that time, karne for the month. At yung for the week na groceries. So, siyempre, wala ka nang gagawin. Pag dating mo sa bahay, pwede ka na magpahinga, di ba? Hindi na lalabas ulit. Yeah. Kasi pag lalabas ka pa ng hapon, mas matatagalan ka kasi ang dami ng tao sa stores eh. Yan ang hate ko, yung nasa panic buying mode lahat ng tao dahil hapon na. Kaya sa katulad ngayon, sa bukas, Friday, sa linggo, swelduhan, patay. Yeah, tata. Yeah. Pag pumunta ka ng Phil's ng alas 10, wala na. I remember yung misis ko pare. Meron siyang grocery list lagi. Dahil nga, ang gusto niya, matatandaan niya kung ano yung bibili niya. Ang grocery, nakalagay sa grocery list, 3. Ang dala naming posa, maliit lang talaga pare, para sa 3 item lang. Tapos, pagdating doon pare, magugulat ako habang nagbi-beep kami, yung grocery list namin na 3, nagiging 10. Dadampot siya ng ng toothpaste. Natandaan ko sa bahay na meron pa kaming 4 na piraso. Yung alam mo nagbibiro ka lang pero tabi ka na. Tama na. Hindi ko pa na kung paano bumili ng toothpaste. Hindi pa maguguna yung mundo. Pero mabalik tayo sa topic. Siguro para sa ang pinaka-highlights ng 2024 pare. Which is ito yung pinakamalaki yung pagkapanalo ni Trump pare. Hindi, alam ko talaga mananalo pre. Pero kung alam mo paano yung battered wife syndrome? Parang feeling ko ganun yung mga Amerikano. Pero silang battered wife syndrome. Alam mo naman kasi bullshit yung sinasabi pero naniniwala ka pa rin. Oo, magbabago yan. Ano yan? Mahal na mahal ako niyan. Hindi ako iiwanan yan. Patay tayo dyan. Lahat ng ginagawa niya para sa family ko. Tapos naiwanan mo lang para yung tuwalya mo ng 5 minutes sa may sala, bigla kang Google Pay. Mas gusto ko yung New Year sa Pilipinas nung lumalaki ako. Kasi dito sa Denmark, you make it parang gusto mo maging epic yung New Year mo. Alam mo yung mga kabataan pa natin, bago pa tayo magkanak ng marami. Before tayo, alam mo yung lahat, they make an effort para maging super yung New Year, di ba? Pero most of the times, it's a letdown. It's the biggest letdown. Pero dito rin ako na-experience ng one of the most wildest New Year sa lahat. Oo nga, pero most of the times, madali siya maging letdown, di ba? Makaka-cancel yung ganito, makaka-cancel yung ganyan. Pero I have some epic New Year's din, di ba? Ano kasi yun eh? Yung kumbaga yung pag ginagawa nyo yung New Year dito, meron kayong certain expectation about what's gonna happen on that day. Yeah, kaya feeling ko nagkakaroon ng letdown kasi minsan yung epic yung New Year nyo last year, kailangan niya yung next year eh. Yeah. Without even thinking, habang nagkakaedad ka, nag-wind down din yung interest mo eh. Well, yung signification ng New Year na tumatanda ka every year. yung kumbaga, di ba, yung naalala ko nun yung first New Year ko rito. First time ko mag-New Year sa city. Kaya ako sinabing one of the wildest. Kasi yung mga tao talagang, alam mo yung The Purge pare, na pelikula? Yeah. Ganun pare, yung everybody, out for everybody. Yung parang ganun, yung puta meron pang isang insidente pare sa may walking street. Yung kotse, for some reason, parang hinuhuli na siya ng pulis. Nanagasa ng tao. Di ba ano yung walking street yun eh? Parang dikit-dikit kayong mga tao. Nanagasa. Ano pare? Kumpul eh. This was 2013? Oh, 2013 pare. Shit. Andun kami pare, alam mo yung sikat na na shawarmahan malapit sa mayor's office. Yeah. Yeah, nandun kami nun. Talagang nanagasa. Siguro may nakagip siya mga 4 na bata. Shit. Dahil yung sa likod ng pare, may pulis na. Pero nung pagpasok niya mismo sa may kalsada palabas ng mayor's office, wala na pa. Ako naman dito rin. Sa may Congress yung zone naman kami, yung lugar doon sa may Bolden Scope.
Di, yung nasa parang club kami. Tapos nung magka 12 o'clock na, lumabas yung mga tao para tumingin ng fireworks, di ba? Yung isang barkada ko, Chong, man, yung Canon Slide, sinindihan niya, tol. Pag tapon niya, tol, dumulas sa kamay niya, sumurumolyo. Sa tabi ng lalaki, tol, sabay paa niya. Jesus. Pagtingin niya ganun, tol, sumabog. Chong, akala ko magkakasuntukan namin. Sobrang lasing ng lalaki, tumingin siya naman, sabi, bigla nang tumawa. Sabi ko, shit! Yung rin ko may nila, pag New Year, masyado silang wild. Hindi ko kilala mga dane super violent, pero pagdating ng New Year, lagi may nagsusuntuan. Nawala pa siya pag-ulol niya. Oo. Hindi kasi, yung pinuntahan din namin na na lugar, yung ano yun yung parang New Year special ng Sam's Bar. Yung for context lang, no, yung ang Sam's Bar ano siya, parang karaoke bar dito sa Copenhagen. Yeah, pero alam mo, the best, may Chinese food. Pag nagutom ka pa, Jesus Christ, man. Ang weekend doon, parang haba lagi ng pila. Yeah. Ito yung pinaka, kaya alam kong ganun ka-wild. Tangina na pare, may mga grupo ng mga lalaki nagkukulong sa toilet ng couple of hours, nagko-cocaine lang, men. Tapos paglabas, alam mo yung alam mo ng nasaan na sila, nasa certain level ng tama na sila kasi na sila pare. May woo girls, may woo guys din. Yun din sa Denmark, lalo na pag New Year. Pag nag-inuman, alam mo parang lahat takot maubusan ng alak. O, konti na iniinom mo, retap mo yan, kalahati pa lang naiinom mo, gusto nang buhusan pa ulit. Hindi kasi parang ito ngayon nagustuhan ko sa country na to. Ito yung country na ang drinking culture nila comes back, way back from the Viking era. Yeah, hindi mo pwedeng tanggalin yun, man. Umaraw, iinom. May football, iinom. Eurovision. Iinom lahat. Oo. Handball. Kahit sa may kalsada, tanda man dati yung summer, nung biglang uminit, punong-puno yung bridge na papuntang Norfolk. Oo, yeah. Di ba, ang ganda ng spot doon sa araw? Yun lang nagustuhan ko dito kasi sa Pilipinas, kung nakatira ka sa parang squatter area, okay lang na uminom ka sa kanto-kanto eh. Pero pag medyo nasa middle class ka, namimili ka ng venue eh. Di ba? Kumbaga maarte ka eh. Dito hindi. Middle class ka, mahirap ka, basta mayroong magandang view. Upo tayo rito. Yeah, let's go. Yeah, let's go. Uminom tayo hanggang mamayang gabi. Kumbaga doon ako na-amaze sa kanila yung parang appreciation of yung simplicity. Kumbaga exactly. Ang importante lang naman yung camaraderie natin, yung iniinom natin yung beer, tsaka yung view. Hindi importante. Yeah. Wala kami pakialam kung madumihan yung, di ba sa Pilipinas pag medyo maarte ka, yung grass lalagyan mo pa ng tape. Yeah. Lalakad ka na meron akong city pool nakapaan. Meron akong invite sa inyong dalawa ni King. Ano pare yung beer run? Yearly beer run. Beer run? Nagsisimula yung 3 kilometers walk siya. I forgot kung ano saan yun, sa papuntang Helsingborg. Mag-iwan kayo ng Helsingborg. 3 kilometers walk, tapos meron lang kayong isang case na beer. Kasi just gonna walk, tapos makikihangout ka lang sa mga tao ron. On trip niya, around June. Talaga ba? Yeah. Masaya siya pare. As in, sobrang saya, man. Nasubukan mo na? Once. One of the most wildest na experience ko sa lahat. Yeah. Yung buong endeavor pare, parang nagsisimula siya ng around 10 in the morning. Tapos bahala na kayong gusto nyo magtagal doon hanggang kinagabihan. Ang maganda nun pare, pagdating nyo ng Helsingborg, may mga parang party music, may mga DJ, may mga certain shows. Tapos ini-encourage nila na mag-costume kayo kasi inom kayo ng beer, di ba? Ang problema walang toilet. Di ba ang katabi nun pag naglalakad ka puntang Helsingborg, dagat eh. Patay lahat ng kataan. Lalaki, babae pare, umiihi sa may gilid ng dagat, men.
Wala wala, kang choices. tsaka wala nang ikaw na lang parang yung kumbaga parang mahihiya ka na lang na tumingin. Kasi parang parang it doesn't make any sense sa busohan mo pa, kumbaga naiina yung tao. Oo, ito. Creepy mo naman, di ba? Parang walang kahusti-husti siya yung gagawin. Walang justification. Tapos, send ko sa'yo mamaya pare yung yung costume ko nung araw na yun. Pero, Sino kasama mo nung pumunta nun? may katrabaho ako si Nicolay. Siya yung nagaya nun. First time in my life na doon na lahat ng mga bata naglalasing. Tapos, parang may mga nagdadrugs habang naglalakad kami. May nagko-cocaine, may nagjo-jute. What? Yeah. Naglalakad kami mo rin. Jutes, naintindihan ko pa eh. Pero yung cocaine sa kalsada, ng patis. Ano yan, may hila-hila silang may hila-hila silang, ano ba tawag ito, yung portable boombox. Okay. May music na nagpe-play. Minsan may dala-dala silang carriage na nandoon lahat ng gear nila, pati ng yung speaker nila. Nagpe-play sila ng mga techno music. Yeah. Tapos iba-iba yung music, para iba-iba yung team ng mga costume ng mga grupo. Okay. Yung costume ko nung pare, meron akong apron. Kasi yung apron ko, meron costume ng madre. Madre, tas naka-shades. Ano tol, itong init nung pare, ganyan, tanda mo yun, ha? Nagnaman tol. Sa baba, short ka lang. Nakashort ka lang sa baba. Tangina tol, maganda yan, ha? Di ba? Pwede yung pare. Actually, it could work. Alam ko ano mo pa nito, yung... Or meron ako nakita dati, pre, no? Yung unicorn costume pa. Ano siya? Alam mo yung blow up unicorn costume. Kuwari nakasakay ka sa unicorn, pero blow up lang. Yeah, exactly. Yeah. That's right. On the other side. Yeah. Ang maganda pa rin kulay ng unicorn. Itry kaya natin yun next time pag pumunta tayo. Yeah, suppose. June yun, okay yun, pero weekend siya talaga, hindi siya weekdays, weekend. Saturday. It's always a Saturday. Okay, nice. Ang tawag nila parang Helsinger Yearly Beer Run, parang ganun. Okay, 3 kilometers na walk. That's nice. Tapos umiinom ka. Actually, hindi mo mararamdaman na naglalakad ka ng 3 kilometers. Kasi umiinom ko eh. Saka maganda yung kung nag-uusap lang kayo, diba? Tapos lakad lang. Kasi pag kahit malayo yung lakaran, tapos may kausap ka, tapos maganda yung conversation yun, hindi mo mararamdaman yung lakad eh. Hindi, totoo. Yeah. Tapos diba, yan din na meron dito sa Denmark. Walking culture, mahilig ng lakad, diba? Feeling ko, pare, ano yan eh. Isa yun sa culture ng buong Europe eh. Yeah, mahilig maglakad. Yeah. Yung boyfriend ng nanay ko, minsan to naglalakad papunta sa bahay, sa malapit sa bahay niyo. Doon, papuntang Newhound, pabalik. Guys, ang layo nun, pre. Yeah, yun lang yung lakad niya. Yun yung parang exercise niya. Hanggang de Vaday. Noong una pa nang ginagawa ko yun. Pero nitong huli, medyo meron akong tamad pa ako. Gawa na rin siguro nagkakaedad na ako. So, minsan malamig na, di ba? Alam mo? Hindi, totoo. Nagbabike ka ba sa work mo ngayon? Ano na? Nagbabike ka ba puntang work? Kanina nagkotse ako eh. Kasi si Heidi parang sinarate niya. Normally nakabike ka? Normally nakabike ako. Kamusta na pala misis mo? May sakit yun na, last time. Super 8 na siya, pare. So, parang, yung, hindi naman siya technically sakit na sakit. Ano ba tawag doon? Yung braso niya, ganun pa rin. Technically damaged na talaga. So, ang plano yata parang sasaksakan siya ng type ng steroid. Pag hindi yun nag-work, so automatic, operahan siya. Tinanong ko yung panganay kong anak, diba? Galing yan sa inyo last time eh. Yeah. Kamusta ninang mo? Nagsitin mo na Bible, so sabi niya. Yeah. Kasi ano bang Tagalog parang overbelasted? Overuse? Hindi naman overuse. Overuse eh. Yeah, pwede rin ka nun. Yeah. Sarap na. Yeah. Yung dalawang side ng niya, ng elbow niya, meron siyang sa isang side is tennis elbow. Tapos sumunod na side parang golfer's elbow.
Well, pinakamahal na sports league yung Phoenix Suns. Yun, diba? Shit. Yun na nga eh. So, ang mangyayari ngayon, so, mag-start siya ng, kung kaya niya mag-training, magte-training siya para strengthen lang yung braso niya. And hopefully it's gonna be normal again. Or, operahan siya. Yun yung pinaka-choice. Pag hindi na-work na parang... meron ako, nawalan ako ng rotation. Nawalan siguro 5%. Tapos yung hindi ko na madiretso yung kamay ko ng... I used to... Pag dumidiretso ko daw yung kamay ko dati, kasi minessure na yung left hand ko eh. Hindi siya 100% diretso, di ba? Kumbaga, over, nag-bend ng konti. So, yung degrees ko yata 1. Parang kaya kong i-bend ng konti, di ba? So, hindi rin nila sinabi na you could go to parang physical therapy. Pinunta na akong physical therapist, pero sabi ng physical therapist, hindi yan, wag ko lang din daw pilitin kung pwera side ko. Kasi ito, pag nakaganito na ako, may konti na akong pain na ramdaman eh. Kasi pag pinasa ko raw daw, kasi yung ginawa sa buto ko tol, para siyang pipe. Tapos pinasok yung implant doon, tapos pinukpok tol man. Nung bumalik nga ako sa doktor tol, nung for 6 months na check-up. Yung doktor tol, pagtingin niya sa akin, pawis na pawis siya, tapos bigla siya gawin, sabi ko, anong nangyari? Ba't ko gumanon? Sabi niya ganun. Nakita ko lang ng x-ray ng kamay mo ngayon, may bali na naman yung kung nilagay yung implant. Sabi ko, what do you mean, may bali? Tinawag, makita ko sa'yo. Pinakita sa akin yung x-ray tol. Yung x-ray ko sa pinukpok tol, yung taas ng buto ko, nag-chip. So, kailangan na nila mag-operate? Or... Hindi na kailangan mag-operate. Sabi niya, pero gagalaw mo yung elbow ko. Sabi, hindi naman masakit eh. Minsan pagod siyempre pagkatrabaho ko eh. Sa work namin, di ba? Pagod, tas ano yun. Pero sabi niya ganun, sabi niya, parang na medyo pinagsabihin ng doktor. Sabi niya, remember mo, wala pang 1 taon na, ano mo, yung bali mo, man. It takes a long time for a bone to heal daw, di ba? Yeah. So, take it easy, man. Kaya ako, makulit ako eh. Hindi kasi ayoko yung mawalan ng feelings. So, ginalaw nung una pa lang, di ba? Isip mo tulong din, inoperahan ako. 2 stocks bidewal sa local o general bidewal sa yung natulog ako, di ba? By the time lumabas ako ng hospital, tol, it's like 3 hours after the operation, tol. 5 hours after the operation. Nagaganyan ko rin ang daliri ko. Okay. Yes, man. Talagang kinilbil ko yung daliri ko eh. Little finger. Misis ko, galit sa akin. Kulit mo, teka sabihin ng doktor, huwag mong galawin yan. Diba? Yeah. For context lang pare, ikwento mo nga kung paano nabali yung elbow mo. Restaurant, diba? So, habang nagbabay ako, tol, I went on a crossing. Di ba dito sa Demek, mayroon tayo yung tatawag na high cena? Yeah. Ibig sabihin na parang kailangan mo mag-full stop. Yeah, mag-full stop, kumbaga. Yung lugar na yun, walang ganon. So, kailangan mo mag-orienteer. Bigla kang dumaretso, tol. Talagang too late. Bumagsak. Jesus fucking Christ, man. Yeah? Natatandaan ko, tol, pagpain ako, natanda ko. Jesus Christ, man. Ako meron kapag-adrenaline rush. Kaya sabi niya, nasaan ka na? Sabi ko, nandito ako, nalaglag ako sa bike. Sandali lang. Nalaglag sa bike. Sabi ko, punta lang akong toilet, titingnan ko. Tol, pag-angat ko ng sleeve ko, tol, mayroon ako nakita ang buto na kaganon, no? Naka-usli sa balat ko. Sabi ko, oh shit, that's not good. Jesus. Oh shit moment, pare. Tapos nung ginanong ko yung kamay ko, tol, tapos binalik ko, nawala ulit yung buto, diba? Sabi ko, fuck, that's not good. Tapos tumawag na ako sa Ethan Scotton. Tapos sabi na, sabihin na, nasang lugar ka ba? Sabi na, dito sa lugar ka. Pumunta ka na sa Susel. Pagpunta ka doon, tol, the longer I wait, the longer ko hindi na maunat yung kamay ko, man. Oo, kasi nawawala na yung adrenaline mo nun eh. Usually, puro adrenaline mo lang yung lumalaban nun eh. Tapos tol, nung in-scanning ako, diba? In-scanning ako. Sabi, okay. Para makita ko ano talaga kung nabali ba or what. Mamaya, may binigyan ako ng Panadol. Sabi ganun ng nurse doon, di ba? Sabi ko, nakaganyan lang ako. Sabi sa akin, nakakuha ka na painkiller? Sa akin, binigyan ako ng Panadol sa Epren. Sabi niya, may bali yung kami mo. Di painkiller yung binigay sa'yo. Kailangan mo ng morphine, loko. Bigyan ka ng Band-Aid para sa cancer. Tingnan lang. Sira ulong yun. Pero first time ko
First time ko nakaano ng morphine nun, tol. Ang daldal ko pagtapos. Buti ganun yung epekto sa'yo ng morphine, pare. Ang epekto sa akin ng morphine nun, as I remember, lagi lang ako natutulog, men. Tapos yung tulog ko talagang sobrang deep, walang panaginip. Pero pagising ko, pagod pa rin ako. Pero kasi ito yung binigay sa akin ng morphine ng doktor, tol, hindi siya rain morphine. Kailangan ko muna siyang inumin, tapos yung katawan ko with transform it to morphine. Mm. Pero yung nakuha ko sa ospital, after ng operation, tol, yung totoong morphine na, shit. Pag inom ko tol, siguro half an hour. Yeah. Hindi na makagalaw sa sopa. Pero gising ka pa nun? Gising ako, tapos mamaya makakasulog ako. Pag-gising ko, Golf Fiat 4 hours na. Yun yung hate ko nun nung binigyan ako ng morphine. Ang inang yan, marat. Ay, ganun, ang haba ng tulog ko. Siguro nakatulog ako ng 5-6 hours. Tapos pag-gising ko, parang pagod pa rin ako na di ko maintindihan. Pero tol, yun yung operahan ka. Diba? Ang isang part nun na operahan ako na hindi ko na-expect, tol, yung pagtapos ng operation, para kang bugbog na bugbog. Alam mo yung parang, hindi ko na-expect yun, tol. Alam mo, lumabas ako ng operation room 2 o'clock. Pinasok ko nila ako ng mga 11. Tapos 2 o'clock ako pumasok, tol. Alam mo yung nakalimutan kong sabihin doon sa nurse na, ay, tawagin ni misis ko, sabihin niyo, okay lang ako. Lumabas ako doon 4 o'clock, man. Binilik na ako sa room. Alam mo, hindi ko akalain niya, parang, shit, bugbog na bugbog ako. Parang, alam mo, parang binanatan, parang binugbog, man. Yeah. Hindi ko na-expect yung gano'n siguro dahil sa morphine, dahil sa yung anesthesia, di ba? Yeah. It's technically normal kasi minsan rin yun. Parang piling ko yung morphine meron siyang capability na ilagay ka sa isang state na kung saan yung mga importante hindi na importante noong panahon na yun. Yun parang kasi naalala ko nung binigyan ako ng morphine. May mga certain appointment na pagka nakainom na ako tapos relax na ako nung araw na yun, nawawala na sa isip ko na importante yun. Tapos a couple of hours, bigla ako maririp, dapat sumulpot ako sa ganito. Kung nga pa meron akong appointment ng ganyan. Kung nga pa may usapan kami ng asawa ko na ganito. Alam ko alam mo yung scientific term doon, tol? Fuck it. Kung ganun lang pala, tol, mas gugustuhin ko na lang na nag-juice na lang sana ako. At least yung feel good is much better. Pag natulog ka, much more sounder. Yeah. For some reason, binibigyan ka ng isang synthetic na gamot na ang after effect hindi rin naman feel good effect. Bakit hindi na lang nila approve ang juice? Parang I would rather na smoke mo to mga 4 na beses. Tapos sabihin mo sa amin kung ano pakiramdam. Sabihin mo sa amin kung ano pakiramdam mo. I-gauge namin ngayon kung ano magiging namin, diagnosis namin. Itong tao na to, ang kaya niya lang na sa diagnosis niya, ang prescription niya 4 pops a day. Parang sarap siguro ganun. Remember the conversation that we had about yung sana nililegalize na lang nila yung ang marijuana rito sa Copenhagen. Yeah. I'm all for it kasi maski nung nag-uusap kami kanina nung katrabaho ko, ang sabi ko sa ito yung kumbaga connected pa rin to sa New Year kasi hopeful ako na yung mga susunod na politician, they would actually think about this. Na really think about it. Hindi lang yung parang isa-side, di ba? Yeah. Kasi ang kinakatakot kasi nila, ang marijuana is parang classification siya ng wala naman siya sa classification A ng hard drugs, di ba? Right. Pero ang sinasabi nila, ang sinasabi nila, laging may criminal combination. Kasi hindi niya pa kasi nililegalize try niyong illegalize. Yeah, wala na criminal combination. Kaya sa criminal kasi illegal pa siya ngayon. Isipin mo nung unang panahon na bawal ang alcohol nun sa US. Ano bang tawag dun sa panahon na yan? May tawag dun. Yung era na yun. Kaya yun, nagmo-moonshine sila.
Na ang alak, Kalimutan ko na. binibenta ng mga gangster, ng mga backdoor, parang local maker. Yeah, sila nagdi-distill sarili, di ba? Yeah. Kasi natatandaan ko na meron ako napanood yun dati, yung sinasabi nila moonshine run, yung mga kotse na nalagyan nila ng mga alak, di ba? Tapos meron silang parang, etong span na to, kailangan mong takbuhin to, hindi mahuhuli ka ng policeman. Ano yun? Ito ba yung yung ang bida si Tom Hardy? At saka si Shia I think LaBeouf? so, yeah. Yeah. Astig yung pare, magkakapatid sila, tapos mga ano sila, sigang gangster na Irish. Yeah. Alam ko yung film na yan. Yeah. Pero kumbaga nung nilegalize nila yung alak, wala ka nang marinig na gangster nagbebenta ng alak eh. Wala ka nang maririnig na illegal na grupo na. Kasi legal na siya eh, alam mo yun? Saka tol, pag nagiging legal yun dito, wala na tayong makukuha strain na yung pangit na strain kasi they're gonna go up in quality. Ay, yun nga lang hindi ko mapapromise syempre kasi gaya ng mass production ng alak. Yung alak ng unang panahon, Del Tago, yung quality siguro ng alak na mas maganda. Not unless moonshine ang iniinom mo. Yun yung tingin ko doon. Pero syempre, kagaya ng pagkakawari mass produce mo na yung alak, lalo na sa isang country na kung saan ang consumer ay parang 30% of the whole world. Malaki ang possibility na ang quality ng juice medyo bumagsak kasi syempre yung mga mag-aalaga ng halaman, dadami sila. The competition parang magiging hindi na siya ganun kaliit, magiging masyado malaking competition. Yeah, kasi mangyayari sino makaka-deliver una eh. Exactly. Yeah. Pero syempre, pag na-legal din dito, so it will also bring job opportunities. Mga cafe na magbabubukas. Sabi ko nga syempre. Tapos lagyan rin tax, so kikita rin yung government, di ba? Sabi ko nga syempre, pag in-approve nila yan, isa yan sa business na mag-i-invest talaga ako sa stock. Well, feeling ko isa sa magbo-boom in the first 3 years. Pag ganun, hindi na ako maging electrician. Farmer na ako ngayon. Yun yung sinasabi nila na di ba nung unang panahon, ang sabi nila, ang future ng mga tao is robotics. Kasi yung mga robot, sila yung gagawa ng mga trabaho natin. Tapos tayo na lang, gagawin na lang natin kung ano yung passion natin eh. Pero sinabi nila yan pare 1940s, ilang taon na nakalipas pare and we're still fucking working. Kaya usually yung parang weak sa mga anak natin, hindi importante yung wag mo isipin yung pera, isipin mo na habang ginagawa mo yung trabaho mo, nag-i-enjoy ka na na-imagine mo na you could do this forever. Di ba? Kasi yung sa atin parang we could still do it, pero it's gonna be too late, man. Pero pag nag-open nga yung pag in-approve nila yan, kasama ako syempre, magtatanim na rin ako, man. Yeah. Pag tinanong nila, bakit nga ba kami bibili sa'yo? Dahil dati akong marijuana enthusiast, may extensive experience. Meron akong almost 20 years experience. Para ipaliwanag sa inyo iba't ibang strain. Kung ano yung dapat mong bilhin na talagang para lang sa'yo, customized para sa'yo. Exactly. Parang meron ka na certain expertise sa isang bagay. Pero on a certain level din, nakikita ko rin na tama ka rin. Na siguro, in order para makapag-compete sa ganong klaseng market, hindi lang yung kaya mo mag-mass produce kaya mo rin mag-produce ng isang produkto na sasabihin mo na, okay, I'm proud to say na itong produkto na to, hindi nyo pwedeng kopyahin to Dahil ako lang ang meron nito Yeah. So ako naggawa nito. Yung quality nito, hindi to magbabago ever as long as kami ng company ko ang nagpapatakbo at nagsusupply sa inyo nito. Kasi pero pag aling sa amin, you can assure yung quality, di ba? Yeah. Kasi may mga meron pa ring market na mga tao na gusto lang yung marami. Meron din yung okay lang na hindi ganun karami, pero pag yung quality naman maganda. Yeah. Ano tawag na may consistency pare. Yeah, exactly. May mga tao on the topic itself pare, meron ka bang parang something na nangyari noong 2024 na either uso, sabihin natin trending or mga bagay na nangyari sa buhay mo, sa buhay ng ibang tao, so societal, political na
kumbaga sa 2025 inisip mo na hopefully hindi na mangyari. Hopefully hindi na mangyari. I hope na it's gonna be much better this year. Ekonomiya, tol. Lahat, it's rising up, man. Kaya totoo yung inflation niya. Inflation eh. Diba? Tignan mo na lang, tol, ngayon dito, diba? Hindi ka makakabili ng 1 kilong hackle oxicle, giniling na baka. 100 crowns na ngayon, tol, for 1 kilo. Dati mura lang yung giniling na baka eh. Yeah. Saka yung mga manok, diba? Alam ko meron naman tayong dito sa Denmark na yung mga tawag nito. May mga times na meron tayong magandang sales din. Ito pag nagpapasko na. Siguro mas matumakas pa yung mga sweldo natin na meron mas magandang life balance, diba? Napili ko lang lumala yung agwat ng mga middle class kasi mayayaman. Ano ba yun? Yeah, totoo, yeah. Yung parang pag may bagong law or bagong something, it's tayong mga nandito sa middle range yan, lagi nakatamaan. Yung skip nyo, tapos yung ganito nyo, alam mo, tapos yung taxes nyo. Alam mo, tayong nakatamaan para lang may i-push lahat, di ba? May isang I forgot kung anong YouTube channel yun nang sinabi niya na parang anong sabihin mo, it's a perfect picture of a modern slavery. Kasi ang slave mo yung middle class, sila yung shoulder halos lahat eh. Yeah. Which is totoo yung sinabi mo. Mahirap naman din kasi tol kung lahat biglang yayaman. Kasi kung lahat ng tao sa mundo, milyonaryo, wala gusto magtrabaho yung. Ba't ako magtatrabaho? May pera ako. May pera ka rin. Pero in a certain sense, pare, lagi ko rin naisip yan na yung kung wala magtatrabaho, ano na mangyayari sa ekonomiya. Pero at the end of the day, pag inisip mo, lahat naman to gawa-gawa natin eh. Hindi naman tayo yung yung qualified na baguhin yung sistema. Yung mga qualified na pwede magsabi na baguhin yung sistema, ba't hindi sila gumawa ng paraan? Pero yun nga yung pinaka biggest parang downfall ng society natin na pinapaalagahan natin yung mga bagay na hindi naman parang ganun ka-importante sa atin kasi pagiging consumer natin, di ba? Yeah. Totoo naman kasi pag inisip mo pare, sa lahat ng to, hindi naman tayo yung yung nagte-take advantage kundi yung mga taong yumayaman eh. Parang tayo yung parang consequence ng sinasabi nilang free market na nangyayari ngayon. Exactly. Ang paliwanag nung YouTuber, sabi niya, noong unang panahon, nung between 1920s and 1940s was ang free market, hindi importante ang investors, hindi rin importante ang may-ari ng company. Mas importante ang workers kasi sila yung backbone ng hindi mo kailangan exactly. Tapos for some reason na mayayaman na naglalabi na hindi kasi kawawa naman kami yung yate ko isa lang yung kaibigan ko 3 yung yate. Paano mo sasabihin na mayaman ako kung isa lang yung yate ko? Greed sa jealousy, di ba? Yeah, it's an ugly thing. Yeah, parang feeling ko yun yung parte ng parang factor na hindi na reconsider. Parang unang parang sinabi lang na yung alam mo yung sistema is parang against you, parang ka nasa casino pare, you're thinking you're win against the house. Never gonna happen. Ng tao na they compare themselves to others. Tiningnan mo. Kumbaga parang lagi mong isipin, sino ba yung kinupal nito? Sino ba yung tinapakan nito? Sino ba yung buhay na sinira nito para maging bilyonary? And to be honest, karamihan ng billion, yung future billionaires pare. Saan bang galing tong damit na to? Yeah. Parang to be honest, yung mga future billionaire, yung mga anak nila, never naman nilang mararanasan na magtrabaho ng mahirap kasi yung tatay nila sabihin nila, in the future, igugurum kita para ikaw yung magte-take over nitong million ko at maging asshole ka rin na kagaya ko. Hindi nahirap kasi para sa government, diba? Tali mga nakaupo sa government, di ba? Most naman dun, di ba? Ang hirap Yeah. Kasi silang gagawa ng rule para sa'yo. They say then ang
ang lagi lang sinasabi na they can empathize with you na ganito, mahirap ganyan. How? Di ba? Parang si Mette Frederiksen. Yung 70. Pero siya, she can start her retirement pagdating niya ng 60. I actually saw that sa timeline ng misis mo pare na pinag-usapan yung tungkol diba? sa pension. Before ko na That's fucking crazy. Pinag-uusapan na namin yun ng binan ko na yung mga tao nagde-decide ng kung paano ka tatanda at kung anong gagawin mo sa pagtanda mo. Never naman nila malalaman yan kasi meron silang option na ayoko ng ganyan. Gusto ko nang gawin to early retirement. Exactly. I would live in a yacht o magta-travel na lang kami ng family ko whatsoever. Exactly. And to think these people, ang trabaho nila is to represent you. Yun yung pinaka-fucked up doon, pare. To represent you. Ang problema kasi, pare, kung ako, isa akong bilyonaryo, ilalabi ko siyempre kung anong personal na interest. Bibigyan kita ng 20 million, approve mo lang yung ganitong law, para yung mga na-worker, ganito kahaba yung magiging work lifetime nila. Jesus, pare, ang France, sinabi nila na, okay, ang pension age is 64 instead of 62. Tangina parang nagwala yung mga tao. Dito parang walang nagwala, man. I find it weird na ang mga Danish, makikisali sila sa rally na kawawa naman ng mga Palestinian, kawawa naman ng mga Ukrainian, pero never mo makikita ang mga Danish na nagrally tungkol para sa kanila. I don't fucking get it, man. Kaya nga din ngayon, di ba sabi, meron din pinaus yata yung misis ko na sinabi na gano'n na bakit pag yung may mga nasa refugee camp, ang dali nila mag-sure ng ganito, makakuha ng ganitong help. Pero tayo mga Danish citizens na dito nakataya mismong kailangan mag-devise pa na, maglagay pa ng maraming papers para lang makuha yung tulong na yun, di ba? Kailangan meron ka talagang solid excuse para sabihin nila, okay, pwede ka nang operahan para palitan yung puso mo na ilang beses ka na munti kang mamatay. Yeah. Holy shit. Ano flatline ka na? Pang-pito mo ng flatline. So, antayin natin yung pang-siyam bago kayo approve. May laking pusa. Nakasulat kasi sa contract mo, you should flatline 9 times. Parang isa rin yan sa grievances ko na kagaya na lang nung pinanganak yung anak ko. I saw how fucked up kung ikukumpara ko pa rin sa Pilipinas, it's still top notch. Pero siyempre, yung kumbaga yung bagay na you deserve dahil taxpayer ka, hindi mo nakukuha eh. Yung what you're expecting. Isa rin sa hope namin na kumbaga parang hindi na mangyari this year. We're gonna have an election pare sa August. Kasi dito tol, minsan alam mo yun, katulad ng sinasabi na kulang tayo ng mga health workers, kulang tayo ng nurses. Tol, nag-nurse ka, mag-ESU ka. Magtanong lang yung ESU. Di mo kaya i-survive yung buong pamilya mo kung gusto mo mag-nurse, di ba? At least man socio-assistant ka, kaya manual pa, naka-Vox and Iliulion ka, so at least that's a lot bigger than what you think, di ba? Yeah. Kaya yung gumagraduate naman, ang baba rin ng sweldo ng nurse. Kung yung gumagraduate ng nursing, imbis na dito mag-nurse sa Denmark, pumupuntang Norway because they earn much more, man. Feeling ko kasi pare, ang laki ng influence ng American westernized free market sa Copenhagen na ang mga dani they're getting much more parang greedier. Ang paliwanag nila ganito pare. Blah blah blah, economic growth. Blah blah blah. Record-breaking profit. Putang ina, walang ibig sabihin sa amin yun eh. Dahil at the end of the day, kami yung nagbali ng buto. Kayo lang naman yumaman eh. Parang, ito nga yung every Christmas na hit kong conversation. Last year, ang record natin was 3 million. Ano to pare Christmas sale to, 4.3. Putang ina. Tangina pare, nung sinasabi sa akin, tangina, ano natanggap ko, putang inang yan, isang ilaw na pwede mo i-charge yung telepono mo, tapos pwede mong gawing speaker. Tapos ano pa? Libreng dock. Tapos pinagod nyo lang ako. Imbis na in-spend ko yung Christmas na nag-i-enjoy ako, putang ina, kasama ko yung pamilya ko, pagod na pagod ako. Antok na antok ako.
Imbis na nasa mood ako, I would rather na gusto ko na matulog. Sa pamilya nyo, busy rin kayo pag holidays, no? Christmas, tapos birthday ni Talia. Kaya sabi mo sa akin, yung New Year lang, New Year's Eve is your downtime. Kaya parang nagustuhan ko yan kasi napaka-chill. Sobrang chill, man. First time in my life na pumunta kami sa isang gathering na walang masyadong intensity. Tayo lang yung parang bihuga ba, tapos maghintay tayo ng alam mo yun? Yeah. Yan, nanood tayo ng fireworks. Other than na parang strip yung ganito. Siguro dahil may edad na rin siguro tayo. Kaya ganun yung... Kaya hindi mo na kailangan na sobra pang rakas. Lugi tayo sa buffet pag sinama natin yung anak mo, man. Ang hina kumain. Kaya na tol. Patay tayo dyan. Sabi mo kay Talia, mag-alakart ka na lang. Yun na nga eh. Next time nga parang yun nga yung parang game plan na next time, ang order mo, ito lang, limited, bahala ka na dyan, tapos ito yung sa amin. Pero ang siya pa siguro na parang nakikita ko na ayoko nang ma-experience sa New Year. Ito sa mga bata to 8 na 8 ko yung nakakaring ng bro. Yeah, bro. Yeah, bro. Blah, bro. Ang ina ba? In a time na parang yung ano ba tawag ito? Multiple information na pwede mo matutunan. Hindi mo na kailangan pumunta ng eskwelahan. Pwede ka na manood sa internet. Mas makakita ka ng mga bata na ang contextual grammar nila na ganun na lang kaliit na puro bro lang ang maririnig mo. Di ba, meron nga, minsan nga pag nagbe-message sila sa phone, puro emojis lang. What the fuck is this shit? You know what doesn't make sense, pare? Yung hindi ka tawagan mo yung kasama mo, kukuha ka ng video, kukuha ka ng picture, send mo sa kaibigan mo, tapos mag-send ka ng audio. Inisip mo, ba't di mo nalang tawagan? Hindi fucking sense, man. WhatsApp ba yun? Tangan talaga matanda na ako, di ko alam yun. Wala na ako alam dyan. Nakita mo ba yun, pare? Yung kukuha ng picture, tapos magsasalita sa telepono, send niya yung message. Ano sa tingin mo kulay nito? Maganda ba itong cortina? Parang guilty ako dyan. Ganyan din ako minsan. Yung pag alam ko hindi kaya sumagot ni Mrs. ng madalian. Bigla na tawag yung Mrs. ko, ay, bili mo yung ganun kulay. Sorry, nakalabas na ako ng neto. May wifi ba dito? Yeah. Diba? Nawi-weird doon din ako sa net. Siguro kasi hindi ako sanay. Dito kasi sa Denmark, pag lumabas tayo ng bahay, dito naghanap ng wifi. May internet yung phone natin. Yeah. Pero sa Pilipinas, di ba, parang pag pumunta tayo, anong wifi code nyo? May wifi code? Parang, the fuck? Ang pare, isipin mo naman, tol. Meron lang tayong 3 nagko-compete na telecom. Globe, Smart, I forgot that the third one. Ano yun lumabas yun ng panahon ng Duterte era. Kilala mo na, friends ni Duterte, pare. So, even though magkakaiba silang company, meron akong technical doubt na kumbaga magkakahiwa, yung talagang may rivalry sila na sinasabi. Parang feeling ko magkakahiwalay silang company pero parte sila ng isang conglomerate. Yeah, inaano yung rivalry nila parang sino piliin mo? Ako pa rin kikita. Parang Pepsi tsaka Coke, pare. Parang ganun. Kaya nagigets ko na ang mga tao nag-worry sila na maubos yung load nila o tumaas yung subscription nila kasi yung ganong kakonting competition ng isang telecom company, parang sila magdidikta na okay, ang pwede namin i-offer sa iyo is like 3,000 a month. Puta, sa dami na mahihirap sa atin, pre, walang tao makaka-afford nun, man. Tangina na, piso load nga lang. Putang na, makikipagsuntuan ka pa sa kaibigan mo para bigyan piso load. Balance yung sweldo sa cost of living ng Pilipinas. Totoo. Ang tol, isa yun sa wino-worry ko pag umuwi kami. Ang mahal na ng Pilipinas ngayon, man. Parang punta tayo Vietnam. Yun na nga eh. Kayo ba plano nyo bang umuwi this year or ano bang technical plan yung
sa summer. Hindi kami makakauwi this year, tol. Baka dito lang kami sa Denmark. Pati yung bunso, mag-i-start siya sa special school. Di ba pag di ba yung bunso ko anak may autism. So, meron siyang parang incurring yung kumbaga kailangan mo muna samahan sa school kasi di mo alam kung ano mangyari kumbaga naninibago siya. So, dadahan-dahanan namin, di ba? Kasi may siya mga tao na hindi niya alam kung mag-click sila. Exactly. Kasi 3 years din siya dun sa Birmingham, di ba? Preschool na, So, yun, ang namin. Kaya ako sa August, meron akong babalik ako actually, 1 week na lang, babalik ako ng school for 4 weeks. Kukunin ko yung first module ko. Tapos sa August din ulit yung second module ko. So, busy na ako pag mayroon din akong pasok sa pasok ng mga school. So, hindi ko pa alam kung paano nangyari. Pero double check ko yung calendar ko. Siguro magkano lang kami. Baka maglalandya kami kasama yung mga bata. They love swimming. Well, masaya rin sa lalandya. Tapos kukuha lang siguro akong 2 weeks. Tapos, isa pang week maybe sa Ipatry mo kay Oli yung pinakamalaki nilang slide, pare. Feeling ko mawiwindang siya ron, pare. Gagi, alam mo na one time nagpunta kami ni Donna di ba? Nagpunta kami ni Donna sa late mga batang ito, si Penny, sa yung Basti pa lang. Si Penny, si Basti na sa swimming pool sa Basti. Mag-slide kami ni Mami. Tingnan mo muna yung susta mo. So, binabata niya yung susta niya doon sa maliit na kiddie pool. Kami dalawa ni Donna, nag-slide kami. Ang ginamit namin salbabida, yung parang number 8, yung pwedeng dalawa kayo. Yeah. Tol, nung time na yun, kakapanganak lang doon yung time na makakatabaan namin dalawa, tol. Ang bilis namin sa slide, chong. I swear to God, natakot ako. Inaangat ko yung pako para promeno kami ng konti. Tapos pagdating namin sa dulo, itong misis ko, loko-loko, tumayo bigla, tol. Nasa likuran ako. Nag-discover ka, hindi siya dangerous actually. One of the most fun slides. Pero nag-i-slide, diba? It's like 15 years ago. Naka-4 na beses kami yung pinakamataas nilang slide. Yung may malaking dome. Tapos, hindi ka sila, yun yung pinaka, doon ko na-discover na nakakatakot lang siya tingnan, yung kumbaga intimidating lang siya tingnan, pero pag once na na-try mo na siya, hindi naman talaga it's totally safe, man. Pag nalaglag ka sa slide, tuloy-tuloy ka lang din naman sa may pool. Lulubog kayo. Pag-try mo yung kay Oli, pare, feeling ko magugustuhan niya yun. Nakakatawa doon one time tol, kami rin ba yun? Sabi ko, oy, Sket, sabi ni doon bawal, sirado na yung slide, natin masubukan ulit. Sabi, bakit? May lalaki, pinahinto niya yung slide tol. Nag-slide si Gago, nalanggal yung postiso na hindi niya alam kung nasa na yun. Jesus fucking Christ, man. Sinirado yung slide, di ba? Talagang sinara yung buong slide para lang makita postiso niya? Yeah, tol, hindi niya mahanap Mahal daw kakagawa lang Wala ba sa pool? Kung di postiso yun, yung parang kinakabit yung dentures na may magnetic. Di ba di? Kumbaga, alam mo nang ditanggal yung ngipin mo Bakit ka pa sumisigaw, man? Parang ka talaga nag-invite ng trahedya Tapos meron naman yung di ba meron din silang swimming pool yung may wave. Gusto ko yung pare. Masaya yan. Sinirado rin yun. Sabi ko, bakit naman sinirado naman ito? Dami naman sinirado. Sabi ko, ito sinirado na the rest of the day. Bakit sinirado yung wave, yung pool na may wave? Kasi may bata, lumabas yung echas. Jesus fucking Christ, man. Yeah, bawal yun. Feces yun So, kailangan lang i-filter ulit yung pool, di ba? Bakit takot na takot. Bubuhatin ko siya, tapos bubuhatin ko si Talen. Sila yung sumingin din. Tinan mo diyan, si Talen, hindi natatakot. Relax ka lang. Pero, maraming kinakatakutan yung pamangkin ko yun. Mas gusto niya yun, pag sinabi mo na, pag may nakikita siyang bata na parehas niya na hindi rin takot. Gusto niya kasi nung pinaswimming namin siya kasama ni Talen sa malalim, tapos nakabest lang sila. Wala siyang problema, pre. Basta sasabihin mo lang sa kanya na, Kaya niya kaya ko rin yun. Kung pamangkin ko yun, lagi yun. May dami takot nun. Minsan one time yung naglalakad kami, nakakita kami malaking aso. Punta siya sa likod ko. Sabi ko, takot ka sa aso, hindi ka naman kakagatin nun. Sabi niya, nakita mo ba yung tito ko? Yung aso na yun kasi nilaki ko, may kakainin ako. Pero parang tingin ko rin, yun din yung pinag-aiba ng generation natin sa generation nila. Kasi once yung kaibigan mo, may ginawa siyang isang bagay, you have to top it up, or either kailangan mong pantayan.
nalala ko niya na meron sa lugar namin pare, meron parang almost 15 foot bridge. Tapos tubig. Tatalon ka, shit. Tatalon ka yan. Parang napaka-daunting nun, parang yung una kong yung nasa may edge ka mismo. Puto, ako, siguro pangatlo sa huli. Tapos yung mga nagsiswimming kong barkada, ano yan, bakla? May mga babae pa kaming kasama. Parang syempre, hindi ako bakla! Hindi ako bakla! Yun yung huling thought sa isip mo, pare, imbis sa isip mo, putang na, mamamatay ako ngayon, For what, di ba? For what? Isip mo lang, halfway ng fall, inisip mo. Pag halfway ng fall, inisip mo, para saan ba to? Shit naman. Ang problema ng pre, well, there's nothing to stop you. Kumbaga parang pagtalom mo, everything is parang freeform. Wala ka ng karapatan tigilan yung parang yung pagsisip mo, hindi ko dapat ginawa to. Too late. Tangin na tol. Kami naman ni Kim, nung bata kami ni Kim, hindi ganyan. Gagawa na kami sa alid ako ng fraternity, brotherhood. Yung siling na buyo tol, kailangan kagatin mo yung kalahati, tapos lulukin mo. Sa Pilipinas ba to? Sa Pilipinas. Diba? Saan pa ba tol? It's much more fun sa Pilipinas lumaki, diba? Nung kaysa dito, boring dito. Well, yung time natin, no mga 80s, diba, no 90s, early 90s, yung maganda yun. Marami tayong imagination, di natin kailangan ng diba? Malalaman mo lahat ng barkada mo nandito sa lugar na to kasi lahat ng bike nandun. Totoo yan. Minsan meron kayong pinupuntahan na lugar, mostly park. Dito yung mga kaibigan mo na sa park, nasa basketball court nasa may swimming pool, nasa may clubhouse. Ang tawag doon pare, headquarters pare. Yeah, kasi alam mo na kailangan mo na umuwi pag nag-umpisa na magbukas yung mga... Pero alam mo, nakalimutan ko sa Pilipinas nung lumipat ako ng Denmark. Tatatanda mo yung 3 o'clock prayer? Yeah. Yung bigla mag-i-stop yung TV, tas pati minsan sa mall nangyayari, di ba? Yeah. I totally forgot, di ba? I remember that. Hindi ko na in-expect na hanggang ngayon meron pa rin yan. Actually, nung umuwi kami sa Pilipinas, hindi ko naman siya na-experience per se. O dahil 3 o'clock nasa bahay na ako or nasa hotel kami ng asawa ko. Pero yan, natatandaan ko yan kasi napaka rampant yan na maririnig mo. Matatandaan mo nga yung prayer niyan dahil paulit-ulit yung araw-araw sa simbahan, di ba? Sa TV, di ba? Manonood ka ng series mo, biglang, uy, shit, meron ng... bigla nilang ihinto lahat, man. Lahat? Nakalimutan ko YouTube, man. Yeah. Pero, nung parang, itong New Year na to, just to get back on the topic, meron ka mang ginawa na parang New Year's resolution na you wanted to improve, you wanted to make much more parang have to be better on something or whatsoever? Siguro health-wise lang to. Siguro kailangan ko ingatan namin yung tumas-buwasan yung mga kinakain ko na usod, di ba? Yung mga matatamis. I like burgers, so siguro kailangan ko pa rin bawasan. Ang prep. So, I really wanna start mag-gym. Lagi ko rin sinasabi yan na kasi yung trabaho is parang physically demanding na kailangan ko bumalik ng gym. Pero pag nasa bahay ka na tapos nakaupo ka na parang nasa pocket period ka lang. Hindi kasi ang pinaka-problema para sa edad natin. It's not like na pag pumunta ka ng gym, kailangan mo lang ng 5 minutes na stretching. Yung edad natin para kailangan natin ng more than 20 minutes. Minimum 20 minutes pare. Mag-stretch ka lang. Pero mahirap ang gawin ng oras man. Alam mo yun. Sa mahirap umanap minsan ng time yun. Yeah, pero gusto kong mag-start. Pati rin may gusto mag-start. Kailangan lang i-juggle muna kung paano i-rearrange yung mga oras para din pesa, di ba? Yeah. Actually. So, para alam mo highlight din ng 2024? Yung pag-reconnect natin dalawa. Oo nga eh. Pucha. It's been so long, pare.
Last time tayo nagkita pare, yung misis mo, Last time kita nakita sa Curse School mo, man. Nasa Curse School nga, nag-apply siya ng driver's license pare. Yeah. Pare-parehas Hindi ba ikaw nag-apply nun? Hindi, ako, parehas kami, nag-apply kami. Mas nasa isang lesson kami. Tangay nang yan? Ano yun, pare? Tagal na nun, man. Hindi, pare. Alam mo ba kung anong nangyari? Ba't ako kumuha ng driver's license, man? Bakit? Sobrang hate na hate yung nangyayari sa buhay ko. Yung kumbaga parang, inisip ko na, okay, hindi ako sanay na naka-stuck lang sa isang lugar. Ano kaya kung ang trabaho ko, magdi-deliver ako ng parang DLS, yung delivery company. Yeah. Sabi ko, siguro kasi may enjoy ko yun. Kaya ako kumuha na ng driver's license. Kasi parang feeling ko, parang past 5-6 years ng buhay ko, parang sinasayang ko lang. Parang nagkaroon ako ng contemplation sa umaga. Nagkakape ako. Tapos bigla ako naisip, parang ito na yung panahon para magbigti. Nito talaga seryoso yung talaga kino-contemplate ko. Sabi ko, hindi ako pwedeng magbigti ng weekend kasi hindi dito misis ko. Hindi siya maging successful. Sabi ko siya nang wala siya rito sa weekdays. Sabi ko gano'n. Ayoko naman masak yung anak ko. So kailangan, gagawin ko yun. Unang uuwi yung miss. Yung tinitira namin nun pare, yung nasa top floor kami, tapos meron kaming beam. Buti lang tol, hindi naging actual loko ka man. Ano bang trabaho ng dati? Cleaner ako noon slash service provider. Kuwari yung opisina, meron silang meeting, ako maghahanda ng coffee nila, ako maghahanda ng kakainin nila ng breakfast, ako maglilinis lahat noon, lilinisin ko yung toilet nila. Tapos lahat ng papers na kailangan nila pare, kukunin ko sa may secretary's office, ipapile up ko sa mesa nila. Worst part, yung bago mo kunin yung mga papers na yun, babasahin mo yung instruction ng secretary. Yung secretary parang hindi siya marunong mag-English. So, pero sa'yo sarili mo matuto ng Danish. Kaya ang Danish ko nun parang nasa 2 lang nun. Ngayon, ang reading comprehension ko mas mataas kumpara sa oral. Yeah. So, nung panahon na yun, ang reading comprehension ko pare talagang 0. So, lahat yan pare ginugoogle translate ko lang. So, naintindihan ko naman, hindi masaya yung trabaho ng gano'n kung gano'n. Bago ka nag-aral yan, eh. Parang nag-vacuum ka. Lagi mo inisip, nag-aaral ka sa Pilipinas, umakit ka ng college, ito lang yung gagawin mo. Ito na ba talaga yun? Puro ka potential, wala kang push-through. Yung parang alam mo yun, yung nagkaroon ako ng parang self-depreciation. Yung buong proseso. So, yung feeling lost, hindi mo lang magagawin ito, di ba? Totoo pare. Anong purpose gagawin ko? Parang ito na ba yun? Yung parang hindi ko ma-imagine sarili ko na ito yung gagawin ko forever. Pagising ko sa umaga, nagkakaroon ako ng anxiety. Ito na naman, puta, kukuskusin ko na naman tong banyo na to, kukunin ko na naman tong papel na to, i-ready ko na naman yung breakfast sa mga hayop na to. Yeah, pero at least, nandito tayo sa bansa na walang stigma pag bumalik ka ng school. Alam mo yun? Ito to, yeah. Pagka gusto mong pagandahin yung buhay mo, to better yourself, walang stigma na, tanda mo, nag-school ka pa. Walang ganun dito eh. Hindi, pero kasi when you come parang sa Asian country, hindi pa rin mawawala yung pre. Hindi sa kanila, pero yung parang sa'yo na lang. Yung, naalala ko noon pare, nagtatry ako mag-compete sa isang tao na parang 15 years na mas bata sa akin. So technically, idea niya mas fresh. Galing pa siya sa isang private company na kung saan ang production line nila pare is way better than ours. Kasi yung sa amin parang private siya na butchery na slash supermarket. Yung sa kanya talagang private butchery. So lahat ng technical na idea na pwede mong kunin sa education namin, nasa kanya lahat ng skills pare. Ilang beses siya nanalo pare ng gold medal sa mga iba't ibang competition ng butchery. Kinukumpit ko talaga siya nun. Dahil sa isip ko nun, ako na yung pinakamatanda, nakakaya na ako pa yung parang, okay, graduate ka, pero ikaw yung pinakakulela sa buong classroom. Which is, yun yung nakaka-ano. Arit, 3.5 years, hindi ako nanigarilyo. Kasi tumigil ako mag-yosi. Tapos nung final exam namin, kasi
nakita ko yung kung ano yung gagawin namin, kung sino yung kinukumpit ko. Bumalik ulit yung anxiety ko, pare. Na kailangan hindi ako kulelat. Kailangan hindi ako yung parang muntikan ka na bumagsak. Pero pasado nung sento. Hindi kasi hindi mo pare, yung siguro sa isip ko lang yun, yung nagbi-build ako ng pressure na hindi naman importante. Na inisip ko, number 1, matanda na ako. Number 2, porenero. Nag-iisa akong porenero, pare. Sa buong classroom namin. It adds the pressure, di ba? Yan, parang butang, di ba sa Asia matatalino kayo? Pare? I'm not that kind of Asian. Di ba? To be honest, ano yan, nag-develop ako ng smoking habit ulit na hindi ko na natanggal hanggang ngayon. Na nagsisisi ako na kumbaga parang dapat hindi ko siya in-entertain na thought. Pero hindi ko kasi napigilan, pre, for some reason. Ako naswertehan lang ako pag hinto ng Yossi, man. Bilib nga ako, pare, sa ginawa mo kasi totoo yun eh. Hindi mo kailangan ng kahit anong program. Kailangan mo lang talaga mag-cold turkey. Yun yung na-discover ko na tumigil ako mag-Yossi. Nakatulong din siguro yung nag-jutsu ako sa tabi. Oh, di ba? Yeah, we ko sa sala namin. For some reason, parang it's a good thing, pero it's a bad thing na parang inisip mo na, putya, nung naninigarilyo pala ako, ganito karaming tao ka-judgmental sa akin. Pero tol yung vape na ginagamit mo, hindi amoy Yossi eh. Yeah, pero siyempre, meron pa rin siyang, nag-iiwan siya ng sense na alam mo may nangyari. Yeah, pero hindi kasi natapang ng Yossi. Yung Yossi, tol, dumidikit sa damit eh. Yeah, totoo. Yeah. Yun nga lang siguro yung parang saving grace mo Yossi na ni Yossi. Yun na nga eh. Saka ang kagandahan nung... Buti na wala akong buhok. Walang kakapitan. Ang kagandahan din parang nung hindi ako nag-Yossi. Yung taste profiling, lalo na yung kuwari sa linya ng trabaho ko. Mas madali ko siyang i-apply kasi walang nicotine na nagpe-play sa panlasa mo. Hindi kagaya ngayon, although walang amoy yung Yossi ko, meron pa siyang nicotine taste sa dila ko na naiiwan. So kuwari may bago kaming product, magte-taste profiling. Minsan parang feeling ko parang ginugoyo lang ako nitong mga kasama ko. Ano yung nalalasahan niya na parang earthy? Ano yung nalalasahan niya na parang siyang agency. Parang wala na akong pinag- pero in my sense, parang ko, siguro dahil nag-Yossi ako, kaya yung taste profile ko, medyo packed up na. So, you sound smarter kung alam mo, meron ganitong lasa, pero kahit pala naman lasa. Hindi kasi, isensya kunyari, parang isang malaking, meron kaming bagong charcuterie na introduce. Isang Spanish company. Darating siya, magbibigay siya ng mga pre-samples. Yung pre-samples, parang for us to judge kung igugulpin ba o hindi. So, meron kaming parang 10 minutes na mag-uusap lang kami habang tinitikman namin. Pinag-uusapan namin yung experience ng pagkain. Most of the time, ang pinagbabasihan ko lang, salty at saka umami kasi yun yung parang mas malapit na nalalasahan ko sa isang charcuterie. Minsan may sasabihin yung kasama ko na yung proseso kung paano nila kinir tong meat na to. Parang ibang-iba dito kasi parang meron siyang ganitong lasa. Meron silang ibang taste profile na paliwanag. Meron kang ganung idea na ganun yung lasa niya. Pero bakit parang hindi nag-register sa panlasa ko? Parang nalalasan ko, maalat siya. Malinamnam siya. Feeling ko okay na siya. Ibenta na natin. Baka yung isa na yung nasabi, pretentious douche, di ba? May binigay sa utol ko dati, tol, you can really taste yung parang oak sa honey niya, man. Yung parang smoky. Yeah, exactly. Kung parang sa Jack Daniels, di ba? Alam mo na gusto ko sa smoky na lasa. Yan yung pwede mong inumin ng, hindi yung lasing yung chill-chill lang na kuwari makatatlong baso kasi isang gabi.
Yung daan-daan mo lang siya iniinom habang nanonood ka. Pero siyempre, yung lasingan, I wouldn't advise it kasi yan yung face profile na pwede kang masuka anytime from now. Yan yung bumabalik, yung pag nasobrang ka, yung bumabalik na na aftertaste. Pag yung gusto mo maglasing, hindi mo kailangan yung mamahalin. Pero pag yung tamang gusto mo lang mag-relax. Yung chill-chill lang. You had a long day. Yeah. Yung good quality yung inumin mo, di ba? Yeah. Pero kung gusto mo maging hammered, inumin mo yung milit, yung mumurahin. Saka na pa rin, yung niregaluhan ako niyan, parang double-barreled oak siya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Pero nung nainom ko siya, parang na-imagine ko na ito yung isang alak na hindi natin dapat iniinom para maubos. Kasi ito yung alak na dapat ini-enjoy mo. You're defeating the purpose kung paano nila pinulubos yung alak na to. Pero yung kailangan mo lang inumin ng neat, di ba? You're gonna butcher it pag hinalo mo sa cold. Fine way to say alcoholic kasi ako. It's a finesse way na parang social way to say na alcoholic kasi. Meron produce ang Pilipinas na hindi ko alam kung bakit hindi siya sikat sa Pilipinas na rum. Na nung una ko siyang Don Papaya. Nung una ko siyang nainom, pwede mo siyang inumin na rum na neat lang talaga siya. Gusto mo lagyan ng rum on ice, parang ganun. Rum on the rock. Yung Mascara pare, pero yung OG nun pare na Don Papa, malapit siya sa single malt whiskey na lasa. As in malapit. Lahat ng Don Papa natikman ko until na matamis. Yung pare, yung na kasi yan eh. Ang inintroduce kasi nila yung Mascara, yung parang yung festive yung dating ng alak. Pero yung unang version nun pare talagang malapit siya sa lasa ng single malt whiskey. Di ba ang whiskey pare yun? Parang kinakas nila yun pero dinadrop din nila at the same time. Parang kung paano nila dinidistill ng whiskey. Meron siyang malapit siya sa hindi Johnny Walker. Ano ba yung dinala mo na nakaraan dito? Jack Daniels na single malt. Malapit siya dun sa lasa nun. Malapit dun. Masarap. Yeah. Ang nagustuhan ko nga lang sa Mascara, pwede mo siyang inumin ng wala kang chaser. Yeah. Parang para ka uminom ng cocktail actually. Ako yung binigay sa akin ni Kenny, masarap gat pala si Donna na gustuhan yung single malt na Glencoyne. Oh, puta ba, masarap yun. Yeah. Normal na masarap yun. Yung ininom natin last time na kasama natin si JJ yung Green Label. Yun, masarap din yun. Hindi ako masyado na-impress, pre. Pero parang mas gusto ko yung Black Label na una natin ininom. Yung Black Label. Para mas smooth i-shot yun. Yung Green Label medyo gusto ko yung pag bumababa na sa lalamunan mo yung masyado siyang mainit. Pero after that, ang problema kasi nun, meron din yung aftertaste sa babalik eh. Hindi ko nagustuhan. For some reason. Parang yung pag drop yung tubig kaangat ng otik. Yeah, yung parang gano'n ba? Puta. Meron siyang ganung effect sa akin nung nag-inuman tayo that time. Tol, isa yun sa pinakalasing na gabing umalis. Oh my God. Buti na lang hindi ako nag-set up ng pod kasi I was thinking, putang na, matatrap ko si JJ na mag-pod. Yeah, shit. Tangin na tol, buti na lang hindi ako nag-set up kung nagkataon siguro mas incoherent yung pod natin. Shit, tol. Oras na kami umalis nun. Talaga ako nasa shawarmahan kami. Alas 4 na madaling araw. Sabi ko, tangin. Oras na sabi ko. Alas 4 na si Heidi. Mamay papasok na. Parang nag-break up tayo. Parang that was like 3:15 in the morning. Yeah, tingin ako ng tingin na oras yun. Masakang ako nung parang sabi mo well, nakabay kami. Talaga? Wala 3:15 in the morning, nakabay. Yeah, tol. Nasama tayo nakatry. So, ganyan lang, di ba? Parang last time din, yung kami ni Utol, nag-bike lang din ako ng pauwi. Daan lang ako nag-bike pauwi, di ba? Still ako ulit. Maganda lang. Maganda yung bike ka naman, pag nag-bike ka ng ganun, kailangan mo mag-focus ng konti, so kailangan mo ma-sober up.
Ginawa ko yan pare nung ano namin, yung last kong attend ng ano ng Christmas party. Muntik-muntikan pare, yung mga siguro mga 3 beses na insidente na muntikan akong sumalpok sa katabi kong bike. Patay siya. Alam mo yun yung alam kong late na habulin ko siya. Kasi ano yun, parang kurba. Alam ko late na habulin ko siya, pero sa isip ko, I can make it. Ay na pare, gabo, kung di ako sinigawan ng lalaki, hindi ko makikita na dikit yung manibela namin. Kasi dikit na dikit, para mag-ahalikan yung manibela namin. Ganun kalapit. Oh my God. Yung nabawasan yung amat ko. Nagising ka. Akala ko orange pa rin yung ilaw. Puta, red na pala. Tuloy-tuloy pa rin ako. Oh, shit. Puti di na sinasakan. Tol, saka ako nalaman na red, nasa kalahati na ako nung kalsada. Patay. Hindi kasi, tinitingnan ko sa orange, palapit pa lang ako. Feeling ko nung pagtawid ko ng line, matagal ng red. Nakikita ko walang dumadaan eh. Pero naisip ko, kung may nagmamadali nun, boom, walang excuse. Patay. Shit, man. Tapos yung tatlo, paliko ako rito. Ito, ano to pare, insidente to nangyari, isang gabi lang. Isang gabi lang to nangyari ah. Hindi to hiwa-hiwalay. Alam mo yung Putex. Yeah. Diyan sa ano ba pangalan tong kalsada na to? Amapelel. Yeah. Kakaliwa ako. Pagtingin ko pare, walang kotse. Pagtawid ko pare, kalahatian, biglang sa harap ko humarurot yung kotse. Kung nagmadali pa ako nung putang hagit niya ako, men. Pero yung intent ko nun pare, kasi diretso lang yung tingin ko, tatawid talaga ako. Napahinto na lang ako kasi bigla siyang dumaan sa harapan ko. Pero may right siya kasi pagtingin ko, green siya eh. Sabi ko, never ko nang uulitin yun, yung ganong kalasing tapos magbabike ako. Kasi yung confidence level ko masyadong mataas na I can make it. Kasi yung una kong nung before ako magbike, una kong problem na sinosolve is, kaya ko bang magbike na hindi gumigewang yung bike? It's 13 kilometers para from Helirop going to Ama. So, sinubukan ko muna dahan-dahan lang. So, siguro mga 5 minutes yung pagbabike ko. Kaya, sabi ko. Pwede kong bilisan. So, yung alak pare, ino-overcompensate niya yung judgment ko. No shit pare, as in talagang nung ano yung kinabukasan, nung nire-review ko yung nangyari, parang hiyang-hiya ako sa sarili ko. Kaya tanda mo na, tapos ganun ka pa, para kang 15 years old na. Okay, immortal ako. Bahala na. Marami akong chance. Tanginang yan, man. Pero, after that, alam kong inuman, never na ulit ako nagbibit ng bike. Alam ko talaga yung mga heavy Nagbabike kami, nasa shawarmahan kami, sunod, nasa bahay na ako. Man. Pero ano yan first time kong maka-hangout si JJ ng yung ang setting lang ganun ka konting tao, 3 tayo. Usually kasi si JJ meron siyang iba yung personality niya lalo pag maraming tao. Oo. Doon ko siya nakasama yung intimate talaga na 3 lang tayo. Yung parang nakita, ito pala talaga si JJ. Lalo na pagka-inuman mo. Lagi ko may message kaya na mag-inuman ulit. Punta na Ryan, man. Sabi yun. Busy ako yun, hindi ko makaya. Baka pinagalitan ng misis. First time na naman umuwi ko alas 4 Maganda rin yung ganong klaseng inuman, yung konti-konti lang yung tamang kwentuhan lang. Yeah, totoo. Kaya, actually nga, yung the more years pass by. Noong una pa yun, di ba parang nangihinayang ka sa weekend na hindi ka nakikipag-inuman sa tropa mo. Pero parang minsan much more parang it much more worth it na ang tagal nyong hindi nag-inuman tapos pag nagkita kayo yung intensity na nag-inuman kayo it's way parang much more fun. Kasi marami yung nangyari. So, nag-catch up din kayo, di ba? Totoo yan. Tsaka nagkakaroon kayo ng parang
much more deeper understanding na kung ano yung personal life ng tao na to rather than yung kung ano lang yung mga parang bullshit na kwento. Kasi yung buhay mo from your late 20s hanggang mag-40 ka. Yung span na yun, yung span ng 12, 15 years na yun. Life takes over kasi doon ka nagkakaroon ng pamilya. Totoo. Doon ka nag-start ng pamilya. Alam mo yun, so hindi mo napapansin, weeks turns to months, tapos mamaya, 12 years na. May mga ganun bagay. Kasi busy ka rin eh. Hindi naman hindi mo sa gusto magkaroon ng contact, di ba? Busy ka rin minsan, alam mo yun, lalo dito sa Denmark, ikaw, kahit sabi mong nagtatrabaho, meron ka ng parang routine eh. You go to work, uwi ko ganito gagawin ko, alam mo, di ba? Kaya minsan pag nasa Pilipinas yung mga tao, tinatanong ka, kailan balik mo ulit sa Pilipinas? 5 years pa, tol. Tagal pa nun. Para sa atin yung 5 years, saglit lang yun, man. Kasi sa kanila, kasi masyadong ginagawa namin. Sa atin dito, hindi, mostly naman kasi mga kilala mo, minsan walang trabaho, di ba? So, parang tagal ng araw nila. Dito sa atin, tol, sanay tayo sa routine. Yung akala mo marami ka pang oras, tapos pag upo mo, puta, alas 6 na pala ng hapon pag tayo mo ng sala. Last time tayo nagpad, that was 2 weeks ago, parang saglit lang yun, no? Pero, alam mo yun. Pero to, yeah. It just passed by, man. Tol, ngayon na nga lang eh. Bukas, February 1 na. Dagolin, isang buwan na nakakalipas ng bagong taon. And to think, pare, na pag bata ka, hindi mo maantay yung panahon na tumanda ka na. Tapos yung sinasabi ko rin sa anak ko na lagi mong gusto maging mature, lagi mong gusto maging adult. Pag umidod ka ng 40, lagi mong isip, parang ang bilis ang panahon na. Exactly. Yung mga bata nun, puta, karga-karga mo lang, tapos maya-maya, iinom kami ng mga tropa ko. Parang, kailan nangyari ito? Kailan napunta dito sa transition na to na pinapadedi kita, tapos biglang iinom ka sa tropa mo? Hindi ko lang na kumbaga hindi ko na anticipate na yung tulad ng panahon nila Basti na yun, the year na tayo. Parang lang they snatch it from us, di ba? It's our time now. Yeah, totoo. Yeah. Kasi nung time na nung nag-umpisa yung pamilya mo, parang kaya mo pa uminom eh. Nag-focus ka palakihin yung pamilya mo, maging maayos na asawa sa katatay. Ideas mo ng bata ka, it would never actually work kasi parang magmumukha ka lang na... Kasi ikaw kaya maging responsible eh. Ikaw you have to grow up, diba? Yeah, saka magmumukha ka lang cringy old man na hindi maka-let go ng yung peak period ng buhay mo. Parang parang kang high school jock, nasa isip mo ikaw pa rin yung high school jock kahit na 50 years old ka. Oo. Tanga na pwede siyang i-record. Tanga na mara, stretching class namin. Meron akong classmate pare, ang pangalan. Pwede ko naman i-divulge yung pangalan niya kasi malamang di naman siya manonood ng podcast natin. Ang pangalan niya pare, matatanda mo talaga kasi ang pangalan niya Manila. Babae ta. Tapos siya, malaking yoga niya. Kami nito pare, third year high school kami. Itong pero pag mo yung you can reach it. Yeah, a little bit more. Hindi ka i-edit pa. Tangay na tol. Siguro na siya ngayon? Pushing 60, 62 siguro. Nung teacher ko siya, he was around 38 siguro, mga ganun. 38 o 40, mga ganun. Pero kasi ito pare, 2 beses nag-asawa, hiniwalayan ng asawa. Saka to pare, mahilig to yung kuwari pagka-type niya yung mga bata. Hindi ko alam kung pero alam ko hindi imposible na wala siyang namolestyo doon kasi minsan sabihin niya na ikaw you have to live here kasi tutulungan niyo ako sa susunod nating training. Ang ganun. So yung mga chicks na maiwan sila, uwi na kami. Training niya. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Ano to pre? One of the most parang para sa akin na hindi ko maintindihan kung ano yung siguro nagigets ka idea na
meron kang power over them kasi mas matanda ka sa kanila. At hindi mo magagawa yun sa mga taong kaidaran mo. Yeah, pero that's abuse. Pero kumaga para saan, hindi ko gina-justify pero nagigets ko kung ano yung pumapalo sa isip niya na Exactly. This is parang yung game na way too easy to para sa akin tong game na to. Ang ina nga. Tukso. Yeah. Jesus Christ, man. Pero have you ever had that thought kung meron tayong parang capability na parang parang kunwari meron ng parang pattern ang 2024 na we could predict na yung mga bagay-bagay na dapat nating gawin at hindi gawin. Have you ever thought na parang would it be much better na para sa society natin na every year magkaroon tayo ng parang societal meeting na kung saan we would reflect sa mga bagay-bagay na nangyari in order for us to parang in this timeline na hindi na ma-prevent natin. Kagaya na lang pare nung yung nangyaring sunog sa California, which is parang bagyo sa Pilipinas, di ba? Pero force of nature. Hindi ko alam kasi baka hindi mo rin alam kung sino nag-umpisa yung fire. May arsonist, hindi mo alam. Pero kagaya na lang pare ng bagyo. Pwede accidental din, hindi mo alam. No. Kagaya na lang ng bagyo sa Pilipinas. Meron isang bagyo na parang last year lang din nangyari. It was one of the most parang malaking tragedy na nangyari sa Pilipinas. It always happens every year pero for some reason kumbaga ang government natin hindi sila nagte-take ng steps na parang okay, it's gonna be a learning curve kasi alam naman natin na itong air na to laging tinatangay yung mga bahay. So, what we should do is we should build houses para sa kanila na kung saan it makes sense for them na okay, itong bahay namin malapit na sa patrabaho ko, hindi ko kailangang bumiyay ng pagkalayo-layo. Imbis ipadala natin sila sa isang settlement na parang 30 kilometers away na kailangan nilang bumiyay ng 4 hours para lang pumunta sa trabaho at kumita ng less than 9,000 pesos. Yeah. Diba? Kung magkano minsan din parang alam mo yung pelikula na yung Forrest Gump. Yeah. Meron na isang scene, 'di ba? Si Colonel Dan at saka siya kumuha sila ng mga prostitute ng New Year. Tapos meron doon isang scene pare yung babae. Nung sinabi niya na parang tumingin siya sa kawalan, sinabi niya na ito raw yung panahon para baguhin yung buhay niya. Kasi yun daw ibig sabihin ng New Year. It's a new thing. Parang ganon. Hindi ko matandaan yung verbatim kung paano sinabi, pero yun yung effect na yun na meron akong chance ngayon na baguhin yung buhay ko. Parang ganon. Yeah. Reset button. Yeah. Parang feeling ko you can't actually do that not unless na kumbaga yung magkakaroon ka ng pagnilay-nilay tungkol sa nangyari sa nakaraan. Yung kumbaga pag-iisipin mo, ano ba talaga nangyari last year? Paano ba naging fuck up yung buhay? Yung buong sistema? Kailangan mag-reflect. Yeah, yung tawag na reflection niya. Parang kaya mo tingnan din, di ba? Pero siyempre, experience mo sa buhay mo. Pero hindi man laging taon-taon kailangan mo magbago eh. Paano if last year was a good year? Kailangan ba i-continue yung streak na yun? Or top that off. Yeah. Pero minsan kasi pag iniisip ko yung hindi lahat pero majority ng mga tao para silang isang malaking rocky line sa isang movie na hindi importante kung how many hits you get, it's how many times you stand and move forward. Exactly. Parang inisip ko na, ganun ba talaga lagi ang buhay? Kailangan mo lagi mag-move forward. Wala bang learning curve to? Wala bang, ano ba yung natutunan ko last year? Ano ba yung dapat kong gawin na hindi ko na dapat ginagawa ngayon? Pero ganun. Hindi ko lang sabi parang parang societal thing.
sabihin natin, kagaya na lang ng recurrence ang pagkapanalo ni Trump, parang okay. Sinasabi nila it's a good thing, pero pagka binalik natin ulit yung panahon ni Trump and between that, given the coronavirus na nangyari, it's not at all. Parang asan yung learning curve, man? Parang okay. Hindi ako galit na nanalo si Trump. What I just hate is the fact that ang problema kasi ang American economy may malaking side effect lagi sa buhay na natin. Hindi lang dito sa Europe, all over the world kasi sila sa nasabing the biggest economic empire ng buong mundo. Kumbaga wala akong pakialam kung ang side effect nun sa US lang per se. Kasi it's just gonna shoulder it. Pero hindi. We're gonna feel it. They're gonna feel it. Other countries gonna feel it. Kumbaga, what the fuck, man? Well, ano talaga itong ginagawa natin? Ano ba talagang reason? Ang sabi nila ang buhay daw is an everyday improvement. Pagising mo kinabukasan, parang it's much more citier than yesterday. Depende na siguro yun, Chong. Sige, nakatira tayo sa materialistic na mundo, di ba? Pero siguro yung mga taong nakatira sa tribo, hindi sila ganun mag-isip. Yung mga tribal people. Siguro their life is much more simpler, di ba? Tayo parang consume tayo na kailangan natin bumili ganito, kailangan natin bumili ganyan. Ganito dapat lifestyle natin. Well, I find it amazing na nabubuhay tayo sa isang timeline. Isa rin to sa baga parang New Year reflection na na-realize ko. Nabubuhay tayo sa isang timeline na kung saan lahat ng bagay is fast-paced. Telepono, technology, how we interact with each other, business, economics. Pero wag natin kakalimutan na meron pa rin tribo na hindi nakakakuha ng kahit anong contact sa iba pang mga society. Yung parang indigenous people na talagang sila lang. Imagine mo pare, tayo namumroblema tayo sa mga first world problem natin or whatsoever na problem natin. Pero itong mga tao na to, pagising nila kinaumaga, ang una nilang gagawin is to hunt for their food. Oo. Yeah. Kumbaga para sa akin, parang pag ini-imagine ko, napaka-amazing na kung saan tayo nabubuhay na nag-meet ang old world at saka ang new world. Pero wala tayong solution on how to be parang on the balance scale na kumbaga you still consume but you just consume what you need. Yeah, kasi nakakalo tayo ng greed. Imagine mo pare, ang mahal-mahal ng telepono. You're buying a telephone that's worth what? Pinakamura na is 3,000 kroner. That's around what, 20,000 pesos? Oo. Yeah. Tapos yung telepono na yan pare, masisira lang. Depende kung paano mo gamitin. Pag nabagsak, wala pang 1 linggo. 3,000 pesos pare. In the old days pare, yung mga tao, gagawa sila ng suitcase gawa sa totoong leather na cost ng 3,000 kroner. Natatagal siya pare ng 30 years. Ang mga damit ng pare, hindi nila pinapalitan madalas. Kaya ang wardrobe ng parang 4, 5. Tayo, iba ng style. Ako ngayon, 3 jacket ko, something like that. Yan ang tinatry ko ngayon. Ang winter jacket ko, 2 na lang. Kasi parang feeling ko na parang napaka walang sense na meron kang 4 na jacket na hindi mo naman nagagamit lahat. May paborito ka lang gamitin. Tapos yung isa, working jacket. So 3. Hindi ko naman binili yung isa, kaya yan sa work yun. Pero ang pinamis ko sarili ko, simula nung birthday ko last year, hindi na ako bibili ng sapatos pag hindi ko susutin man. Yung i-display ko lang. Para sa yeah, pack that shit, man. Kung ulit ka ng shoes, man, it doesn't make any sense, man. So, sandali yan we hasakal Itoshima. Yeah, nakita ko nga Just because the conversation was like parang free-flowing
Actually, Sa fluid eh. lumayo na nga tayo sa topic natin. Pero yun talagang yun talagang essence ng kwentuhan daw eh. We talk about a subject and then we just parang reflect kung ano yung buhay namin ng panahon na yun. Exactly. Yeah. And we're just gonna cut it here, pare. We're just gonna sign it up na parang as smooth as possible. Yun, nagulat lang din ako. Hindi ko alam pala yung nasa taas yung may parang red na dot. Yun yung number. Akala ko yun lang yung sa ko. May ito parang tinitingnan ko yung nasa side na yung 99%. I hope you find this conversation interesting. And meron kayong comment, you could just drop a comment sa page namin. And don't forget to say hi kay Kuya Kai. Siya ang aming bagong co-host dito sa aming podcast. Bigay kayo ng bigay din kayo ng mga topic or issues na gusto niyo bring kung ano kayong something na interest you or kung gusto niyo marinig, di ba? Yeah, and you could also propose na gusto niyo mag-live tapos gusto niyo sumama sa namin sa kwentuhan namin. Yeah, walang problema. You're much more welcome, guys. So from here on, magsa-sign out kami. Gusto namin kayo pasalamatan and hope to see you guys again on the next pod, yo. Good night. Good night.